Makiki-update po tayo sa Commission on Elections hinggil po sa kanilang ginagawang paghahanda. Dito nga po sa nalalapit na kauna-unahan na parliamentary elections sa BARM. Nasa kabilang linya na po natin mga kasama si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Magandang umaga po, Attorney John. Magandang umaga po, Ma'am Angel. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay na ating programa. Good morning po. Opo, Attorney, umarangkada na po ang election period para po sa 2026 BARM parliamentary elections. Kamusta na po ang inyong monitoring? Opo, ayun nga po sa mga natanggap nating ulat, generally peaceful po, na ilatag ang napakaraming mga checkpoints at maayos naman po yung naging pagsasagawa niyan. Siniguro ng ating mga partners mula sa PNP at sa AFP na nandun yung karatulan ng COMELEC. Mula po dun sa nakalagay na COMELEC checkpoint, yung pangalan ng team leader, pangalan ng election officer namin, pati po yung telephone numbers, talagang nandun. At sabi nga po namin, dalawa pa yung kabilin-bilinan ni Chairman Garcia. Una, sundin yung patakaran na dapat sa maliwanag na area na kalagayan, naka-uniforme, may ID, yung mga mag-checkpoint. At higit sa lahat po, yung pagpapanatili ng plain view na doctrine sa pag-inspect natin kasi yun po nakatakda sa ating batas. Opo, at kakibat din po niya, Attorney, ang pagpapatupad po ng gun ban. Kamusta na po ba? Ilan na po ba ang nahuli na lumabag dito? Sa ngayon po wala pa kaming natatanggap na reports na meron pong na-apprehend, nahuli sa gun ban. Ngunit sabi nga po namin, baka hinihintay lang din namin mula dun sa mga ibang units pa. Pero sa ngayon po, Ma'am Angel, wala pa naman po kaming natatanggap. Opo, di ba meron pa mga exempted, Attorney, dito po sa gun ban? Ano po or sino-sino yung mga exempted po dito sa gun ban? Generally po, lahat nung nakatanggap ng exemption mula nung para sa 2025 elections binigyang visa pa rin po namin yan. Kasama po dyan yung mga kasamahan natin sa pamahalaan ng AFP at PNP, mga judges, mga senators natin, mga membro ng House of Representatives, basta nabigyan po sila ng exemption noong 2025 at valido yung kanilang mga license to own and possess firearms, yung kanilang permits to carry at pati na rin po yung firearm registration, maipagpapatuloy po nila yung pag-epektibo yung exemption na yan. May hiling din po natin sa ating mga kababayan ang pakikisama dito dahil ang paglabag po sa gun ban, paglabag sa Section 32 ng Republic Act 7166 ay isang kasong kriminal. Ang parusa po dito, pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at para po doon sa mga nasa pamahalaan, may perpetual disqualification to hold public office pa. Kaya po sana ang ating pakikisama, pagsunod sa mga alituntunin ng ating mga batas. Opo, dahil nga po umarangkada ng election period maliban po sa gun ban, ano pa po yung mga dapat malaman po ng publiko sa pag-iral nga po sa pagsisimula ng election period dyan po sa BARM? Nagka-akibat po na pagsisimula ng election period, napangitan natin gun ban, yung mga checkpoints, yung po mga sinesecure ng mga bodyguards po dyan, mga close and security. Bawal po yan unless may permiso kayo mula sa Commission on Elections dahil nga po patakaran din ng PNP. Nire-recall ang lahat ng order ng mga security niya. Kaya kung po sa inyo, mag-apply po para magkaroon ng Certificate of Authority para ipagpatuloy yung mga close-in at bodyguards po na yan. Bawal din po mag-alter na ng teritoryo. Wala nang galawan yung ating mga listahan ng botante. Bawal din po ang mag-transfer o mag-detail ng mga kawani ng pamahalaan. Iba-iba, any movement po yan. Nang walang pahintulot ng COMELEC, bawal din na mag-suspend ng elective official mula barangay po, city, municipal, provincial, unless mayroong pahintulot ang Commission on Elections. So of course, yung pagsasagawa ng mga strike forces, yung mga nag-assemble ng grupo-grupo dyan na armado, talaga namang bawal yan. At ituturing pa, bukod sa bawal sa ordinaryong panahon, ituturing din po itong election offense. So ilan lang po ito sa mga pinagbahigpit na pinagbabawal at umiiral during the election period. Opo, kamustahin ko na rin, Attorney, ang isinasagawang ballot printing po. Naku, matatapos po namin sa loob ng 1 linggo at kalahati ang balota po, no? Yan po yung magandang balita natin. Titignan nyo nga po ang aming Facebook page. Nandun po nila live stream po namin yung pagsasagawa ng pag-iimprenta na yan. Kaya nakakatuwa po dahil on time, hindi lang on time, mukhang ma-advance pa nga po kami at tuloy-tuloy po ito. Wala kaming inaasahan po na pagkabalam dito. And by the way, mabanggit na rin natin, Ma'am Angel, meron po nangyaring pamamaril dyan sa Kadayangan sa Special Geographic Area, bahagi po ito ng ating BARM. Kaya nga po ngayon hinihintay ng namin ang report mula sa PNP
kung ano ba ito, Election election-related related ba yan? o hindi, ano? Mhm. Pero mukhang mo po sa initial investigation ay hindi, mukhang personal po ito. Pero sabi nga po namin, personal man o hindi, basta ang importante maimbestigahan na maayos, mahuli ang kriminal na gumawa. Higit sa lahat po, dahil ginamitan ng baril, asahan po ninyo na bukod po dun sa kasong kriminal sa pagpatay, murder, masasampahan din ng kaso sa paglabag ng gun ban once mahuli po siya. Ayun nga ang problema, no? Yung mga lihitimo kasi ang ano dito sa gun ban. Paano yung mga ano, 'di ba? Yung mga hindi registered na mga firearms katulad po na ginagamit sa mga krimen, yan po ang dapat sigurong tutukan ng ating pambansang pulisya, ng ating mga otoridad, attorney. Opo, kasama na rin po, Ma'am Angel, yung paglalansag ng mga private armed groups. Yun. Alam mo po, yan naman po ang commitment ng AFP at ng PNP sa COMELEC na lalo na ngayon na election period ay intensify po nila ito. And by the way, asahan din po natin sa mga susunod na araw, baka po sa next week or the next week po ay ilabas na namin yung mga areas of election concern. Hindi naman po ito para takutin yung ating mga kababayan na merong mga nasa red, orange o green. Hindi po ito para bigyan ng stigma yung inyong lugar, kundi para mapaghandaan ng maayos ng COMELEC at ng mga security partners namin yung ilalatag ng measure that kailangan ba magdagdag ng tao, gaano karaming checkpoints bang isasagawa, nang sa gayon po, mapanatili natin ang kaayusan para sa halalang ito. Ang sabi po kasi ng PNP ay nagbababala po sila dahil maari pong magamit yung mga nalalabing miyembro ng Abu Sayyaf at yung humiwalay na paksyon ng BIFF upang takutin yung mga botante at maimpluwensyahan ng proseso po ng eleksyon. Sa inyong monitoring sa ngayon so far, attorney, kamusta po ba itong mga teroristang grupo na po ba ito ay nakaka-impluwensya dito po sa ating proseso ng ating halalan? Hindi po natin inaalis yung possibility na maghatid sila ng lagimo, yung terror, pananakot at iba pa. Kaya nga po ang tagubilin po dun sa nakaraang command conference na ginanap namin sa Zamboanga, tutukan yung mga lugar na mga may potential na magawa nila ito. Alam niyo po, ang hiling natin, kailangan ma-empower ang kababayan natin. Napakatagal nang pinapangarap ng mga kababayan natin sa Bangsamoro na mahalan nila yung kanilang mga pinuno. Ito na po yung kumbaga, culmination ng lahat ng kaganapan sa peace process, katapusan ng armed struggle na noong pang pinaglalaban para sa pagkakaroon ng otonomiya ng Bangsamoro. Sana po maisakatuparan natin ang lahat ng ito at magagawa lang natin yan kung makakaboto ng maayos ang ating mga kababayan. Alam niyo po, isang factor din. Minsan, bakit bumababa yung voter turnout sa isang lugar? Yes. Dahil tatakot po sila. Kaya po talaga ang hiling natin sa ating partners, pagtulong-tulungan natin ito. Yung kababayan natin, bukod sa makapagpasya sila ng malaya, makalabas ng maayos sa bahay nila, makaboto ng malaya at makauwi ng matiwasay. At doon naman po sa mga kakandidato, makapagkampanya po sila ng maayos din sa panahon ng campaign period. Opo, kanina attorney ang nabanggit mo, maglalabas po kayo ng mga lugar na kabilang or listahan dito po sa ating election hotspots. Pero base po sa initial investigation na impormasyon, kabilang po ang Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Basilan sa mga areas of concern. Bakit po sa tingin ninyo kailangan po itong tutukan ng ating mga otoridad, attorney? Alam niyo po, hindi naman dahil sa magulo yung lugar kung bakit nagiging area of concern, Ma'am Angel. By the way, ang report po natin ngayon, generally peaceful talaga. Kaya nga po inaasahan natin kung yung dati medyo marami yung nalagay na red, ngayon po hindi na natin naasahan yan. So ang tanong, bakit ba kailangang magkaroon ng categorization? Alam niyo po kasi isa sa pamamaraan para ma-assess yan, una, meron bang history ng violence sa lugar? Ikalawa, meron bang naganap na election-related violence or incidents dati? At ngayon, tinitignan po natin yung current factor, meron bang intense political rivalry. So minsan na ilalagay talaga sa ganong kategorya. Hindi dahil sa magulo ngayon. O kundi dati nagkaroon dyan, kaya po kinakategorya siya ng medyo mataas, nasa orange o nasa red, para siguraduhin na hindi na mauulit yan at meron tayong sapat na pwersa ng pamahalaan. Alright. Since ito nga po ay gaganapin sa September 14 at napakahalaga po ito para po sa ating mga kapatid na Muslim kasi nga po ito po yung kauna-unahan na parliamentary elections, attorney, So masasabi po ba natin ilang porsyento na po ang ating kahandaan mula po sa ating Commission on Elections?
Mataas na po. Tingin po namin mga nasa 85% pataas na. Almost 90 na nga po siguro ito. Dahil niyo po, katapos na yung karamihan ng mga dokumento. Ready na ang ating makina, ang mga Starlink, ang mga ballot box. Yung pagtatapos na lang po ng ating balota na inaasahan natin by the another week siguro or a few days, matatapos na po yan. At ang huli na lang po dyan na gagawin natin yung training ng ating mga teachers at mga magsisilbing electoral boards na gagawin namin yan sa Agosto. Hindi po namin magawa ng maaga, talagang sinasadya yan sa August para siguraduhin na medyo fresh pa sa kanila yung training. At yung last pinakahuling part talaga dyan, yung deployment. Hindi rin namin magawa ng maaga yon. Siyempre, dapat para sa security, medyo malapit, gagawin din po namin yan sa August. So yun na lang po, practically, ang natitirang gagawin ng Commission on Elections. Opo, pero wala namang guro, Attorney John, na nagpahayag na parang, parang ayoko muna kasi parang natatakot ako? Naku, wala naman po. Sobra pa nga po ang nasa listahan natin. Kaya inaasahan natin sa pagsulong po ng training. Maganda po yung bilang natin. Tapos naka-ready na rin po ang DOST para i-certify. Alam nyo, Mamingja, siguro hindi natin na itatanong. Yung po mga nagsisilbing guro, alam nyo po, pagkatapos ng training niya, binibigyan po ng examen, ng test ng DOST yan kasi nakalagay po sa batas natin dapat DOST certified sila bago sila manilbihan. At tungkol naman po sa tanong nyo, just in case, may matakot. Alam nyo kasi nung 2022 sa gabi ng halalan, bigla na lang po nagsiatras yung mga teachers dyan sa Cotabato City. Hindi na po namin sinisisi ang mga teachers. Pero ready ang COMELEC dahil bigla, handa kami, ipinalit namin yung tinraining namin ng mga PNP na personnel. Ganon din po ang gagawin namin ngayon. Magte-training din po ang COMELEC ng sapat na bilang ng PNP personnel na sisiguraduhin natin na ready sila, na train, certified ng DOST at kung sakaling may aatras na teacher dahil sa seguridad, ipapalit po natin sila. And by the way, yung PNP po na ite-training natin hindi manggagaling sa BARM dahil hayaan natin na ang PNP sa BARM ay tumutok sa security at safety. Yung po manggagaling yan sa Region 9, Region 10, 11, and 12, doon po namin sila kukunin at doon po manggagaling yung PNP na ite-training as special electoral boards. Opo, yung allowance po ng ating mga guro, this time po ba ay tataasan na? Opo. Ang kapareho rin po nung natanggap po dun sa 2025 elections. Alam niyo po kasi practically, ang sinasaad na ating batas, karugtong itong parliamentary elections ng 2025 elections. Kaya makakasiguro yung ating mga teachers po na lahat ng natanggap na honoraria, pati po yung karagdagan dahil nga po meron tayong early voting hours mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. Matatanggap po nila. Meron din po silang natatanggap kasi na honoraria para pagpunta dun sa aming training. Alam niyo po, ginagarant kasi gumagastos nila, pupunta sila sa venue na training, halos 2 araw po yan, binibigyan po ng honoraria at allowance ng COMELEC. Kaya alam niyo po talagang kahit man po hindi ganun kalaki, sinusuklian po natin yung pagod ng ating mga magigiting ng mga teachers, mga bayani na nagsisilbi as electoral boards. Alright. Lipat po ako dito, Attorney, sa usapin po ng paghahain ng Certificate of Candidacy dyan po sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Cavite dahil magkakaroon po sila ng special elections. Ay ilan po ba ang kabuuan na naghain po ng COC? Kahit 5 po yung natanggap po natin ng COC, no? At nakakatuwa din po, generally peaceful dyan sa 4th District ng Cavite, dyan sa Dasmariñas City. So nung unang araw po, nung July 15, 2 ang nag-file, si Raul Rex del Rosario Mangubat at sumunod po yung si Marvin Opamin Dupalag. Nung ikalawang araw, nung July 16, nag-file din po si Alexander Aguilar Ordenes, si Jacinto Bautista Jr. Frani at kahapon nga po, huling araw, mga bandang 2:00 ng hapon, nag-file po ng COC si Jennifer Austria Barsaga at nung nagtapos po ng 5:00 ng hapon, sila lang po yung nag-file ng Certificates of Candidacy. Okay, what's next, Attorney, after po maproseso ang paghahain po ng COC ng mga kakandidato? Kaya ilalantad po natin sa publiko ang kanilang mga COC gaya ng ginawa natin ng 2025 elections for transparency and public information. Anong purpose po nito? Talagang pong dapat makilala naman ng mga kandidato. At kalawa, kung meron pong nais magsampa ng mga kaso katulad ng petition to cancel or deny due for COC, yung question sa kanilang COC may material misrepresentation, yung question sa qualification, yung pong yung tinatawag natin na citizenship, presidency, age,
being a registered voter or able to read and write, ito po talaga yung inaasahan natin na panahon para magawa po yan. At yung po magpa-file ng petition for disqualification, meron na ba diyang na-convict sa isang offense na may moral turpitude? Meron ba dyan nahatulan na ng election offense na mayroong perpetual disqualification? May dadeklara ba diyang insane or feeble ang competent court natin? Or otherwise, merong disqualification sa ibang parte ng kanyang buhay, yan po yung inaasahan natin. At kung sakali man, open din po sa ating mga kababayan yung pagpa-file ng petition to declare as nuisance candidate kung may makikita sila na hindi totoo na yung pagsali at paghain ng COC ay hindi totoo ang intensyon niya para lumahok sa halalan, kundi kumbaga Manggulo. ulit ang bakit gawing katawa-tawa ang halalan. Alright. Dahil ito'y malapit na, August 29 po ito. Tama po ba, Attorney? Ano po ang estado ng preparasyon ng COMELEC? Ready na rin po tayo dyan. Yung pong balota dyan, napakabilis po natin ma-imprenta. In fact, nasa 400,000 po yan, kayang tapusin sa loob ng isang araw ng pag-imprenta ng NPO. Manual elections po kasi ito, Ma'am Angel. Opo. Medyo maliit lang po yung balota, isusulat po kasi yung pangalan ng ating mga kandidato dyan. At sabi nga po namin, pag na-imprenta yan, napakadali rin naming madadala dun sa treasurer ng Dasmariñas. Ayon po kasi sa batas, sa treasurer po nilalagak ang balota. Sila rin po ang magdi-distribute sa ating mga teachers. So mabilis lang po yan, Ma'am Angel. At in fact po, ini-schedule na rin namin yung training ng mga tinatawag na plebiscite board. Plebiscite board po ang tawag doon sa mga magsisilbi mga teachers dyan. Pati na rin po yung magiging mga venue ng kanilang mga schools. So dahil nga po may pasok po ngayon, Opo. Sabado po natin gagawin ito sa August 29, pero sabi nga po namin na inspeksyon na ng COMELEC, ready na lahat yung mga gagamitin po natin dyan. By the way, ilan po ba yung mga botante na inaasahan po nating lalahok dito po sa pinag-uusapan natin na special elections po? So po, aabot po sa 448,883. Medyo malaki po itong Dami. district ng Cavite na to. No? Kaya po yung gagamitin nating paaralan, aabot po yan sa 43. Mga ganong karami po yung ating mga paaralan na gagamitin. Mahigit 1,300 na mga presinto po ang papapag-functionin natin. In fact, to be exact, 1,308. So, titignan niyo po ganun karami. And by the way, sa ating mga kababayan po yung special election period, July 30 po yan hanggang September 13. So, gun ban din po, may checkpoints din po dyan. Yung pong campaign period, kung saan makikita na natin sila. Manliligaw na sa inyo, July 30 hanggang August 27. Alright, siguro panghuling mensahe na lamang po, Attorney John, sa ating mga tagapakinig at mga nanonood po sa atin ngayon. Hiling po natin para sa mga napag-usapan namin nila Ma'am Angel na halalan, September 14 BARM elections, yung pong August 29 special elections. Dagdag ko na rin po yung plebiscito dyan sa Parañaque City, sa 1st District, kung saan isasaayos na po yung kumbaga boundaries ng ating barangay Tambo, Baclaran, Donggalo, La Huerta at San Dionisio. Nagaganapin po sa July 25 and of course, ang ating November 2 Barangay NSK elections na kahapon nga po na i-anunsyo na namin na isasabay na rin doon sa Naga City yung kanilang plebisito kung magdesisyon sila kung papayag silang tawagin na at maging kategorya na ng highly urbanized city ang Naga, lahat po yan ay pinaghahandaan ng COMELEC at sana po yung po ating mga kababayan makilahok dito sa mga halalang nabanggit at tulungan niyo po kami sa pagsulong ng demokrasya sa paanong paraan sa pagiging matalinong botante, sa pagiging responsableng botante. Maraming salamat. Ang abala pala ngayon, Attorney John, ang COMELEC, ang dami niyong pinaghahandaan, halos sabay-sabay. Opo, at naghahanda na rin po kami. Actually, Ma'am Angel, sa 2028 national elections. Kahit 2026 pa lang. Opo, gumugulong na po ngayon ang procurement. Ano po ang intensyon ng COMELEC dito? Maagang paghahanda, maagang produksyon ng mga makinang magagamit natin at higit sa lahat po, makumpleto lahat ng testing ng maaga nang sa gayo masiguro natin na magiging maayos ang 2028 elections. Hindi naghahabol katulad ng mga nakaraan na 2028 na hinahabol pa namin yung produksyon at certification. Ayaw na po namin yung gusto namin. By 2027, ready na lahat at ang intindihin na lang natin sa 2028, imprenta ng balota at yung po pangangampanya ng mga kakandidato. Alright, with that, Attorney John, maraming salamat po sa pagising niyo po na maaga sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang COMELEC. Maraming salamat po. Mabuhay and God bless po, Ma'am Angel. Sa mga maiinit na usapin, masinsinang hihimayin, straight to the point.